papaliban yung pwede niyo namang gawin ngayon. Sige kayo, baka makakita si Tita Camila ng ibang lalaki. Maunahan pa kayo. Ano ba kailangan mo kasi? Nagtatanong sana ako, alam niyo ba kung saan to? Kasi kanina pa paikot-ikot, hindi ko mahanap eh. Eh, ginabang to eh. Halika dito sa loob! CJ, feel at home! Maupo ka! Daisy, hanggat hindi nahahanap ng daddy bong mo ang perfect mommy mo, magtutuloy-tuloy ang transformation niya. Magiging ganap siyang babae. Sana huwag ka magalit ha. Hindi ko naman pigilan eh. I think I'm really falling for Camila. Sandali. Mali yata ang narinig ko. Totoo ba yan? Ano ba? Sabihin mo nga totoo. Sir Bong, may gusto ako kay Camila. Alam ko, hipag mo siya. Pero magtiwala ka naman sa akin. Hindi ko naman siya lolokohin eh. Sir Bong, okay lang kayo? Oo, kasi alam mo naman dito sa Tagaytay, malamig. Inuubo tuloy ako. Sir Bong, may tatanong pa sana ako sa inyo eh. Baka naman pwede niyo akong ilakad kay Camila. Bestie. Bestie. Panaginip lang yun. Ay, salamat. Ano? Bakit ako? Hindi pa ba sapat yung sakit na nararamdaman ko? Aling sakit? Sakit! Dito sa baga ako dahil sa upo ko, dahil sa lamig dito sa Tagaytay. Sir naman, wala namang kinalaman yung sakit mo dun sa pagpapalakad ko sa inyo eh. Sige na naman, Sir Bong. Lakad niyo naman ako. Kayo lang naman yung pagkakatiwalaan ni Camila kasi asawa kayo ng kapatid niya. Lakad niyo naman ako, Sir Bong. Sige na. Please, 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 please. Sige na nga. Thank you, Sir Bong, ha? You're welcome. Ano ba yung napanaginipan mo? Ang labo ng panaginip ko. Naka-wedding gown daw ako. Tapos naglalakad ako sa simbahan. Ano kaya yun? Ay! Hindi kaya magandang sign na yung bestie? Ibig sabihin, malapit na mag-tigidig your heart? My gosh! I'm so excited for you, bestie. Tigidig ka dyan. Ay nako, subukan lang ng tao na yon na magbala kung sino man siya. Dahil sorry, hindi niya ako makukuha basta-basta. Lalo na ngayon, meron akong bagong pamilya at saka masaya ako na inaalagaan si Daisy. Yan lang talagang panira na Ivy na yan sa tabi-tabi ang nakakainis. Ayan. Napag-inita mo na naman si Ivy. Ewan ko ba, alam mo, yung Ivy na yan, ang nega-nega talaga ng feeling ko dyan. Siguraduhin niya lang na mabait siya talaga at sana mali lang talaga ako sa mga naiisip ko sa kanya dahil kapag napatunayan ko na yang tao na yan ay masama, nakikita mo tong kahon na to, pagkakasyahin ko siya dito. Di siya kasya dito, ha? Siya kasya dyan. Daisy, pwede ba bukas na lang tayo ulit maglaro? Pagod na ako eh. Alam ko na. Kay Tita Ivy, magpapasama ako mag-practice. Ha? Bakit kay Tita Ivy? Kay Tita Camila na lang. Hintayin mo na lang na bumalik siya. Hindi ko pa naman nakakalaro si Tita Ivy ng araw na to ah. Kaya, pupuntahan ko siya. Ibig sabihin ba nun? Gusto mo makipag-close sa kanya? Okay lang, mas maraming kaibigan. Mas maganda. Dito lang naman ako mas maraming kaibigan at kalaro eh. Isa pa, paano kung siya yung pipiliin ni Tati na maging asawa? Kaya dapat maging close ako sa kanya. Nakakabuwisit talaga sila. Tama bang pagalitan ako ng Mercedes na yun, ha? Kung tutusan nila ako, ano ba akala nila sa akin? Kabuwisit, alila nila. Ito sila kaya pumunta dito at bakit kay Bong? Kabuwisit. Ha? Tita Ivy, laro po tayong hula hoop. Ha?
Eh, hindi naman ako marunong maglaro niyan eh. Sa iba ka nalang makapaglaro, pwede? Pero madali lang po ito. Basta tiyagaan lang. Kaya sige na po, Tita Ivy. Mag-practice na tayo. Sige na po. Yun po kasing turo sa kanya, Tita Camille. Sige na po, Tita Ivy. Oh, eh siya naman pala yung magaling eh. Eh, doon sa kanya ka magpaturo. Pero gusto ko po kasi, magaling na ako. Pagbalik niya bukas, kaya sige na po, Tita Ivy. Sige na po. Gusto mong gumaling. Gusto mong mag-practice. Eh kung i-practice ko kaya ito sa'yo, ha? At ipakalo ko to sa'yo. Eh yung kulit-kulit mo eh. Di ba sinabi ko na ayoko? Hindi ka pa nakakaintindi, boba? Ano? Tapos ano? Iyak-iyak ka ngayon, ha? Eh, ikaw na nga itong matigas ang ulo. Bumalik ka na nga lang doon sa kwarto mo. Dahil kung ayaw mo magpatulog, wala ako pagod na. Huwag mo nga istorbo yung pagpapahinga ko. Alis! Buwis talaga tong bata na to sa buhay ko eh. Wala nang ang bukang bibig ko, hindi Camila, Camila, Camila. Tapos istorbo pa. Kung hindi lang talaga to anak na bunak ko, nakatikim na yan sa akin. Buwisit. Daddy? Ha? Gabi na, anak. Matulog ka na, ha? Pero, may ikukwento po sana ko sa'yo. Anak, please, ha? Marami akong iniisip. Sige na. Pero, tungkol po ito kay Tita Ivy. Anak, please. Bukas mo na ako kulitin tungkol dyan, ha? Masakit ang ulo ko. Gusto ko magpahinga. Bakit kasi meron pang sumpa? Ay, naku. Gulong-gulo tuloy ako sa mga naramdaman ko. Ay, buhay. Ikaw talaga. Eh, yun yung sabi ko sa'yo. Tama ako, di ba? Oo na nga! What's the matter, mother dear? Why so serious over here? Ay, nako naman, Marco. Ano ka ba naman? Ibig sabihin lang naman, pag namumblema si Mama, di ba? Ibig sabihin si Bong ang pinoproblema niya. Bakit na naman ba, Mama? Pumalpak ko na naman ba yan si Ivy? Well, alam mo, nagsuri na nga siya sa akin kanina sa pagiging lax niya kay Bong. Pero alam mo, Daphne, tama ka eh. Mukhang hindi na ata nagwo-work yung pagsiseduce niya kay Bong. Alam nyo, dapat laging pinapractice ni Ivy ang pang-aakit. Bakit di kaya itry niya sa akin? Di ba? Oo nga naman. Bakit nga naman hindi ko itry sa'yo yung mga sampal ko? Nagsasuggest lang naman ako kasi nga ayaw niyong pumalpak si Ivy, di ba? Di ba? Di ba? Nako, hindi talaga pwede. At hindi talaga ako papayag. Isipin mo, ngayon na wala na si Bong sa pamamahay na to, nasa atin na nga ang kumpanya at ang bahay na ito. Aba, hindi na ako papayag na bumalik pa dito si Bong. Kaya kailangan ipagtagumpay ni Ivy ang trabaho niya. Camila. Uy, Bong! Pwede ba tayo mag-usap? Bakit? Si Daisy ba? Anong problema? Hindi, no. Daisy's fine. Actually, tungkol sa'yo eh. Akala ko naman may problema na si Daisy. Teka, tungkol kanina yung pag-uusapan natin? Tungkol sa'yo. Bakit? Camila, pwede ka bang maimbitahan lumabas? Ha? Oh my! Bakit mo niyayin naman pa si Camila? Don't tell me, may gusto ka sa bestie ko, ha? Ay, hindi ako. Actually, si CJ ang gustong mag-imbita na lumabas kayo. Ano, pwede ka mamayang gabi? Hindi. Ako, pwede. Eh, bukas ng gabi. Hindi rin. Ako, pwede ulit. Eh, kailan ka pwede? Bong, hindi ako pwede makipag-date dahil ayoko. Tapos, ngayon, kung yun lang ang pinunta mo dito, nagsasayang ka lang ng oras, makakauwi ka na. Bye! Bye, Bong! Bye! Ang galing! Kailangan ko lang naman pala tumalon
lumabas, Winnie. Baka nandun si Tita Ivy. Takot ako sa kanya. Ha? Bakit naman? Sinigaw na at pinagalitan niya kasi ako kagabi. Naku! Bad talaga yung si Tita Ivy mo! Bad siya! Kasalanan ko naman kung bakit siya nagalit sa akin eh. Kinalit ko kasi siya maglaro. Kahit sinabi niyang ayaw. Daisy, pwede ka naman yung pagsabihan na hindi siya sumisigaw, no? Ay nako, mas lumalakas talaga yung kutob ko na si Tita Camila ang perfect na mommy para sa'yo at hindi ang Tita Ivy mo. Alam mo ba, kapag naglalaro kayo ni Tita Camila mo, kahit nasa bulsa mo lang ako, ramdam na ramdam ko na masaya ka. Kaya masaya na rin ako. Mas mabait nga siya eh. At mas pasensyosa. Gusto niya akong kasama. Si Tita Ivy, parang hindi. Kaya nga, siya dapat ang maging mommy mo. Kaya gagawin natin ang lahat ng paraan para mas maging close sila ni Daddy Bong. Halika na nga, pumunta na lang tayo kay Tita Camila mo para masaya ka. Pakiayos naman niya. Alam mo, ang tagal-tagal na niyan dyan. Tutubuan na ulit ng ugat yan. Bakit mo naman tinurn down yun, bestie? Minsan ka na nga lang yayain lumabas for a very long time eh. Ay, alam mo, kahit naman ngayon lang ako mayayaya for a very long time, ayoko pa rin makipag-date at kung kani-kanino lang. Okay? Ay, hindi naman kung sino-sino lang yung si CJ eh. Si CJ ang sikat na basketball player, commercial model, at papa ng bayan. Juicy ka pa ba, te? Basta, ayoko. Tapos, okay? Ayaw masaktan, tumahimik ka na. Ay, Daisy! Hello! Nagpahatid sa akin tong bata eh. Gusto raw niya ulit maglaro sa flower farm mo. Okay lang po ba, Tita Camila? Siyempre naman, basta ikaw. Mauna ka na ha. Meron na kaming tinatapos na gawin ni Tita Jing mo. Yay! Thank you po! Okay. Sige. Bestie, ba't mo na naman tinanggihan yung offer ni Sir Bong sa'yo? Eh baka mamaya dahil sa ginawa mo, hindi ka na naman niya payagan na makipagkita kay Daisy, no? Ano ang kinalaman ni Daisy sa lahat ng to? Sige nga. Eh kasi, tinanggihan mo na naman si Sir Bong. Eh baka na naman isipin na naman niya, wala ka na namang tiwala sa kanya. Eh di, war lalo na naman kayong dalawa. CJ, pasensya ka na. Hindi ko napapayag si Camila na makipag-date sa'yo. Alam mo, tinry ko talaga pero talagang wala eh. Talagang hindi niya type eh, makipag-date. Buti naman. Ano pong buti naman? Ay, buti naman na na maaga pa lang alam na natin yung totoo niyang intensyon sa'yo, di ba? Kaysa naman yung umasa-asa ka pa, eh wala rin naman. Eh, ikaw rin ang mafe-feel bad, di ba? Ba talaga siya? Wala siyang pakialam sa pagkasikat ko. Hindi siya katulad ng mga ibang babae na nagkakandara pa pag nandyan na ako. At higit sa lahat, hindi niya ako gusto. Alam mo, CJ, huwag ka na ma-feel bad. Malay mo, ito na ang senyales para malaman mo kung talagang... malaman mo kung sino talagang mamahalin mo, di ba? At ngayon na wala na siya sa equation, huwag ka na tumingin sa iba pa. Alam mo, ay! Alam mo, pati na ako nahulog. Alam mo, buksan mo na ang mga mata mo. Tumingin ka lang sa kaliwa. O di kaya sa kanan. Kaya sa kaliwa mo na lang. Malay mo, andyan lang sa tabi mo yung mahal mo. Diba? Diba? Andyan na nga. Ha? Hi, CJ. Bong. Gusto ko lang sabihin na pumapayag na ako dun sa date na sinasabi mo.
talaga, Camila. Thank you, ha. At promise, di mo ito pagsisisihan. Kuha kita na may inom. Bong, kuha lang ako sa ref, ha. Bong. Alam mo, ayoko talaga ng mga date-date eh. Pero, pumayag na rin ako dito kasi kaibigan mo naman yung si CJ. Ay, Camila, hindi mo naman kailangan pumayag eh. Rerespetuhin ko naman yung decision mo kung talagang hindi mo type. At sa totoo lang, okay lang talaga sa akin kung hindi mo type. Huwag na pilitin yung sarili mo. Ikaw naman. Hindi, okay lang. Okay lang. Naka-oo na ako eh. Tsaka isa pa, ayokong isipin mo na wala akong tiwala sa'yo. At ayoko na rin itong pag-awayan pa natin. At lalong-lalo na, ayoko mapalayo sa pamangkin ko. Oh. Ay! Bong! Ano bang ginagawa mo dyan? Tingnan mo nga, ang init-init oh. Halika na sa loob, tsaka wala namang kwenta yung view dito eh. Excuse me? Ang ganda-ganda ng view dito, oh. At saka kung init din lang naman na pinag-uusapan, mas masarap dito sa labas kasi presko, mahangin. Hindi ka tulad dyan sa loob, isa lang ang mahangin, ikaw. Hindi ba, Bong? Dito na lang tayo, di ba? Ganon. Naku, Bong, hindi. Doon na tayo sa loob. Tara na, dali. Halika na, bilis. Ay, si Jex! Tulungan na kita. Naku, doon na nga tayo sa loob magpalamig. Ikaw naman. Init-init dito. Doon tayo sa mas mahangin na lugar. Naku, Daisy! Napakasamang balita. Narinig ko kasi yung mga pinag-uusapan nila Daddy Bong kanina. Halika, Winnie. Diba, masama ang nakikinig ng usapan ng iba. Eh, hindi ko naman sinasadya eh. Magpapakita dapat ako kay Daddy Bong. Kaso hindi ako makatsyempo kasi hindi siya nauubusan ng kausap. Kaya ayun, narinig ko yung pinag-uusapan nila. Ito na nga, si Tita Camila mo, makikipag-date na kay Tito CJ mo. Paano yun, Winnie? Baka magkagustuhan silang dalawa. Eh, hindi ko na magiging mami si Tita Camila kapag nagkaganon. Ang masama nun, may iiwan si Tita Ivy mo. Hala! Speaking of the bruha! Ayun na siya! Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Mangungulit ka na naman ba, ha? Hindi po. Ang buti naman. Ang sungit talaga nun. Sumbungo nga sa Daddy Bong mo. Huwag na, Winnie. Kawawa naman si Daddy. Ang dami niyang problema eh. Naku. Alam mo kung meron na akong pixie dust, ginantihan ko na yon. Ba't ang gumanti, Winnie? Eh, ba't di naman siya eh? Tingin mo gusto niya ng fancy dinner? Ma, Bong naman, mas matagal mo na siyang kilala sa akin eh. Tingin mo mahilig siya dun sa mga mamahaling resto o mahilig siya sa mga adventure? Ano sa tingin mo gusto ni Camila? Tulungan mo naman ako. simpleng babae lang si Camila. So natural, simple lang ang mga bagay na gusto niya. Ngayon, kung dadalhin mo siya dun sa mamahaling restaurant, maiilang lang siya. Oo nga, tama ka dun. Sige, doon ko lang siya sa mga simpleng lugar dadalhin. Pero maghahanap ako nung maganda yung view para romantic. Yung kita yung mga city lights and then yung stars.
Sorry. Pinasama mo. Pasensya na. Hindi ko na malaya. Hello? Oh, sige, papunta na ako dyan. Pero give me 2 to 3 hours kasi galing pa akong Tagaytay eh. Oh, sige. Sir Bong, kailangan ko bumaba ng Manila. Pero babalik din ako mamayang gabi para sa date namin ni Camila. Kamu na bahala dito ah. Bong, ano na? Asan na yung kaibigan mo? Bakit wala pa siya? Hindi ko makontak eh. Pero darating na siguro yun. Kabilin-bilinan niya sa akin. Habang wala pa siya, samahan kita. Ha? Darating na yun, don't worry. Eh, sabi mo nga hindi mo makontak, di ba? Ay, nako. Alam mo, Bong, alam ko na yung mga ganyang ugali. Mariosep, dalang-dala na ako ng ganyan. Uuwi na ako. Ha? Camila, wait, sandali. Ano ka ba? Ayoko naman ma-hurt itong si CJ. Pagdating na, wala ka. Ayoko siya masaktan, no? I mean, masaktan bibilang kaibigan. Baka ito na siya. Hello? Mang Ador? Daddy, ako po ito. Hiniram ko lang po yung phone ni Mang Ador. Anong nangyayari, baby? Anything wrong, baby? Hindi po kasi ako makatulog eh. Matagal po ba kayo bago umuwi? Sabi ko na eh. Sanay ka na kasi, nakatabi kita, no? Opo, umuwi ka na, Daddy. Sleep na tayo. Ay, anak, hindi po pwede kasi kasama ko ang tita Camila mo. Hinihintay namin yung pagdating ni CJ. Ganito na lang kaya, anak. Kantahan kaya kita ng lalabay para makatulog ka. Gusto mo? Okay ba sa'yo yun? Approve ba yun? Approve po, Daddy! Ador, si Bong, nasaan siya? Ba't hindi ba siya umuwi? Nasa date kasama si Camila. Ano? Mali pala ako ng pagkakakilala sa'yo. Okay ka pala eh. Nandiyan si Tita Camila at inaalagaan siya ni Daddy. Nakaisa sa akin si Camila, pero hindi ako magpapatalo sa Kagatin mo nga yung kontrabidang yun! Ang tagal-tagal ko naghihintay doon, walang sumipot na CJ. Alam mo, mabuti nga nandun si Bong eh. Huwag mong sabihin, may gusto ko sa bayaw mo.